Yung hopia po natin, nasabi nyo na dyan kayo halos nag-start. Yung hopia po ba? May mga hopia baboy kasi hopia munggo. Ano po yung sa atin? Yung sa amin, ma'am, yung best seller namin, yung kanina sinabi ko yung hopia baboy. Ito, tikman mo. baboy. Ma'am, tikman mo. Baka bago. Baka mahal So, mo. ano-ano pang mga flavors ang hopya nyo? Ang meron lang sa amin kung is yung hopia baboy and ube hopia. Ayun, yun naman popular ngayon, yung ubi hopya. Yes po. Di ba? Pero, I think yung munggo, Yes. dapat gumawa rin kayo kasi popular din yung munggo. Yes sir, pero yun nga po yung sa lugar din namin nakuha namin yung taste ng mga Ilocano na mas gusto nila yung hopia baboy. Kasi kaya pala, Opo. nagustuhan ko yung hopya baboy kasi half Ilocano ako. Opo. My dad is from Maxingal, Ilocos Sur. Opo. Parang Kababayan. mga 3 towns away po tayo. 3 towns. Kasi Bantay, Vigan, 4 towns away. San Ildefonso. Hindi, yung Lapog, anong tawag ng... San Juan sir, before maglapog, magsingal. Parang magsingal po ata or San. Lapog muna, and then Maxingal. Parang ganun po. So, 4 towns away. Opo sir. Bantay. Ang Sino sarap. mayor ngayon sa Bantay? Si Mayor Parilla po. Si Boy? Yung anak na? Yung anak po at Parilla. Kaibigan ko yung mga yan. Opo. Naku, ang sarap po ng inyong hopia baboy. Alam mo, nandito tayo sa OMM building mo. Baka nakalimutan mo na yung pangalan. Ang sarap po niya. Ito po ba kung ano yung simulang lasa niya nung unang binag-bake kayo, yes, nag-start? ma'am, hindi po Ito siya pa rin. nagbago. Kasi yung master baker namin, loyal naman po sa amin. Oo nga, siya pa rin. Siya yung kayamanan namin sa bakery namin. So, ilang piraso po yung isang pouch na ganito? Bale po ma'am yung meron po kaming 40 sa Ilocos, may 40 pieces kasi kung makikita yung sa logo namin ma'am is naimas nga pagbibingayan. Naimas? Nga pagbibingayan which in Ilocano po yan, then in English good for masarap for sharing. Masarap for share. Naimas is masarap, then for sharing yung pagbibingayan. Pagbibingayan. Yan po. Uy, may Yan po yung sa slogan namin. So, pag ganito yung packaging, Oo, parang 9 pieces ba? O 10? 10 pieces po yan, sir. yung shelf life niya, 14 days. 14 days. Si Opia baboy po. 14 days. Yes po. Subukan mo kaya i-vacuum pack ito. Yun din yung naiisip namin, Kasi sir. pag i-vacuum pack mo ito, it might stay longer. Opo. Naka-vacuum pack siya dahil walang oxygen doon. Yung iba naman ang ginagawa, binubugahan ng nitrogen. Kasi yung nitrogen patay lahat ng bakterya. So medyo nakalobo siya. Opo. Tapos sinisil. Ayun. Tatagal yun kung Tatagal shelf yun. life. Yun talaga, tatagal ng probably 6 months. Yun nga din po, sir, like, nagbabalak din po talaga kami mag-expand for our distribution kasi ang ginagawa lang po namin for our Hopia, like, pag may mga balikbayan po kaming mga relatives, yun lang po, yung mga nabibigyan namin. Pero, ang problema po din, ang nagiging nakikita namin problem namin sa bakery namin ngayon, sir, is yung distribution. Distribution. Talagang yung shelf life muna, then yung distribution, madali na yun. Opo, sir. Pero yung shelf life, kailangan tumagal talaga. Meron namang mga sikat dito sa tawag nito, sa Binondo, na gumagawa ng hopia. Ang dami nilang flavors eh. Yes, marami po. May pandan. May pandan, may yung green. Di ba? May baboy. Pero ang baboy, gamit naman yan ay kondol. Kondo. Kondol. Pero lalagyan mo maraming spring onions para talagang maglalasang baboy. Yes. Tapos, ube, tawag nito, munggo. Yes. May ano pa ngayon, may yema. red mung May ganun beans. pa. May red mung beans, di ba? May yema bago. Meron bang yema? Mga hopia nila. So, pero yun naman ay mahal. Alam mo, imagination lang naman yan kung anong gusto mong ilagay na palaman. Totoo. Di ba? Pero yung ganito po natin, sa bakery nyo, pwedeng binibenta na per piece? Nag-start po kami ng packaging, like, pinapack na po namin ng ganito nung pandemic, ma'am. Kasi, from 2010 hanggang 2020 siguro, ma'am, like, tingi-tingi lang kami, like, normal bakery po. Kung na, isa-isahan, single-single. Pero, nung nag-start na po kami nung nag-pandemic,
kami po nung twin brother ko, dito kami sa Manila naka-based. Kasi dito kami, yung twin brother ko is coach po siya. And then ako po, tinatapos ko po yung flying course ko, sir. And then, So, magpipiloto ka? yes po, sir. Yes po. Yan. Iiwan mo. Like commercial pilot license naman na po ako, sir. Like, naghihintay na lang din po ako ng tawag for airlines. Nag-apply na po ako. Pero at the meantime, tinutulungan ko po yung family business din po na. Alam mo, ito nga is a matter of integrity ng packaging para tumagal ng konti. Yes po, Pag sir. tumagal yan, pwede nang ibenta sa buong Pilipinas yan o buong mundo. Opo. Dahil, like yung hopya mo, iba nga, hindi nga kondol yung ano. At saka, masarap siya kasi hindi masyadong matamis. Pero matamis na rin. Subukan yung gumawa ng langka hopya. Langka hopya. Walang gumagawa noon. Langka. Sige po, sir. Yung problem natin dun yung supply naman. Ng din. langka. Bahala ka naman problema ng supply. Opo. Basta nag-suggest lang. Basta nag-suggest lang ako. Opo. Ayan, subukan niyo rin po yun. Opo. Di ba? I mean, Laruin natin yung nobody ibang is lasa doing din that. po yun, opo. Di ba? Yes po, sir. Tingnan mo, you go to Jollibee, anong popular nila na Peach na mango pie? pie. Peach mango pie. Peach mango pie. Oh, di ba? Gumawa ka ng langka hopya. Wala Oo pang nga. ganun. Wala pang gumagawa ng ganon. Opo, sir. Baka mag-bestseller din yun. Langka, hopya. Sigurado ako, Yun. pag langka, ang sarap. Ang halo-halo, hindi masarap pag walang Walang langka. langka. Biglang ganon, no? Naging halo-halo na, sir. Binati yung langka. Magkano po yung pouch natin na good 10 pieces ng hopya? For 10 pieces, ma'am, is 150 pesos. And then, Manila rate po to kasi since binabiyahe pa po kasi from Yes. Ilocos. Pero magkaiba din po yung prices namin sa Ilocos. Sa Ilocos po, magkano nila na-enjoy itong... Sa Ilocos po, ma'am, parang yung 150 po, mga 100 lang po yan. Ang laki ng diferensya. Dahil sa sir. biyahe. Pero nagtaas na rin po talaga kami kasi nagtaas na rin po lahat ng mga bilihin din, sir. Oh, like for example, yung flour ngayon, magkano yung flour? Kilo. Per kilo. Per kilo, sir, no idea, sir, pero kasi per sack na namin. Magkano ang isang sako? Parang 1,100 per sack. Pero na ano naman, sir, like 30 sacks per 2 weeks. Nauubos naman po siya. Wow. 30 sacks per ano? Opo, ma'am. 2 weeks? Opo. Malakas. Pag may na 2 to 3 weeks, mga ganun. Malakas. Malakas. 30 sacks eh. Actually, yung flour business, magandang flour business. Opo, sir. Karamihan ng ating mga suppliers ng flour nag-import from Turkey. Turkey. Yung Turkey naman, bumibili ng wheat sa Ukraine. May gera ngayon. Kaya tumaas yung presyo Naapektuhan. ng wheat flour. Yes po. Sa ano po, yung good for 40s naman. Yung 40, ma'am, yung 40 pieces po namin na big box, mas parang times 2 siya. Like, naka-square po to. 40 pieces is around 350 po. Then, Ito ba yan? Tingnan ko nga. Ito po yung 20 pieces kong. 20 pieces. 20 pieces po yan. Ng hopya po. Ng hopya baboy. Sa hopya baboy, magkano po yung 20 pieces? 20 pieces po is around 200 po sa Ilocos. Dito na ako sa 20 pieces. Oo, or sa ano, Ang laki ng 40. diferensya eh. Opo, Yes. sir. Mas makatipid po talaga. Imagine mo, 30% ng difference. Bibili ka ng 20 pieces nito, 300. Bibili ka ng 200. Ang laki ng diferensya. Yes. So, bibili na lang ako ng ganyan. Bibili ako nitong packaging na ito. I-repackage ko. Malaki pang tutubuin ko. Yes. Panalo. Nakakuha ng idea. Bantay bread brand pa, sir. Bantay bread Banday pa. ba? Oo. From Ilocos Sur. Yes po. Ilan po yung branch nyo sa Ilocos Sur? Pre-pandemic, ma'am, around Metro Vegan area lang naman yung mga branch namin. Pero may 3 branch po kami. Tatlo. Pero nung nag-pandemic nga po, yun yung sinasabi ko a while ago, ma'am. Nag-stick na lang po kami for 1 branch. Then kami nung sinasabi ko nung kambal ko, umuwi kami ng Ilocos. Then nag-start na po kami ng packaging. Opo. Kasi wala na rin po kami ginagawa that time kasi lockdown. Ganyan. So, isa na lang yung branch natin Yes ngayon. po, ma'am. Then nag-expand po kami ngayon.
Ngayon. Opo. Ayan, bukod po sa hopya, puntahan natin yung kababayan, yung Putumaya Kilangong. Tikman natin kung... Ay, Eto. sa Putumaya po magkano yung 220 po siya pag Manila rate, ma'am. 220 sa Manila rate. Yes Ilang po. piraso po yun? 16 pieces po. Oh, 16 pieces. Yes po. Marami-rami din. Medyo toasted, so ma'am. Putumaya rin ang tawag sa inyo? Hindi po, kababayan. Kababayan? Kababayan. Try nyo Hindi po. kabayan. Hindi. Kasi sinoli de Castro. Sinuli mo yun. Kababayan, W pa. Putumaya nga ito eh. Putumaya. May toasted din po ba kayo na version na to? Yan po yung toasted version namin, ma'am. Ito na. Muffins. May tawag po pag medyo social, ma'am, muffins. Muffins naman talaga. Opo. Ayan po yung sa picture, sir. Yung social ng regla, no? Kalihim. Yun lang. Yung social, English, ibig sabihin. I don't know, sir. Anong English ng regla? Men's. Kaya nga kulang-kulay ng tinapay na yun. Eh. Nakatikim ka na, Kong? Dinalan ako ni Ana Puod. Oh. Kasi, ano yung regla na tinapay? Pandiregla. Nagdala talaga siya. Sample. Ayan, sarap po. Ito naman, magkano po kapag hindi 16 pieces? Yung pang-malaki. Ito na po yung big size namin, ma'am, na 16 pieces. Yung half po nito is 8 pieces, ma'am. Pero, pag Manila, ma'am, ito lang po yung binibenta namin, pag 16 pieces. Yung ano naman po niya, yung lambot niya, hindi naman naapektuhan ng layo, ng biyahe. Hindi naman, ma'am, kasi parang yung muffins po, 5 days po naman siya tatagal. Basta hindi lang po siya na-expose to sunlight talaga. 5 days lang. 5 days po yung muffins naman, sir. Ilang araw po ba ang biyahe? Yung pinakamatagal namin talaga, sir, is yung Hopia Baboy, 14 days. 14 days. Alam mo yan, Ang sarap. kung i-toast mo yan, at mawala na talagang moisture, it will last for a long time. Opo. Mabenta din yun kung toasted. Diba? I-toast Toasted mo yan talaga. sa oven. Hindi, low temperature lang. Para tanggalin mo lang talaga yung Moist. yung tawag nito, yung moisture. Masarap yan. Ang sarap. And it will last for a long time. Nakaka-addict. Thank you, ma'am. Sa'yo nang galing yung masarap, ma'am, ha? Masarap, nakaka-addict. Parang hindi ko na malaya, nakaisa pala. Yung hopya, tagal kong kainin. Yung kababayan, ang bilis kong kainin. So, yung bantay bread po ba ay available sa Mega Trade? Yes, ma'am. Oh. Booth 159 po. Booth Naku. 159 po kami. Ngayon, hanggang sa Bali, Sunday. ma'am, second trade fair na namin din to. Last year, nag-attend po kami. And then, thankfully, si DTI po, in-invite po ulit kami para magka-booth ulit this year. Wala kayo sa Marriott nung nakaraan? Marriott, wala po. Wow, wala. Okay, tanongin kita. Sa ngayon, yung market nyo sa Bantay lang, sa Ilocos Sur. O yung mga taga Ilocos na dadaan sa Bantay. Majority, sir, Ilocos Sur din po talaga. And then, tinatry po namin i-tap in sa social media page namin yung mga tourist. So, ano yung plano nyo? Ano yung expansion plan? For this time, sir, yung expansion plan namin, sir, is nagpapatayo po kami ng nire-renovate po yung building namin ng bakery po namin para mas malaki po yung magiging production, sir. And then, sa distribution, sir, wala pa po sa ngayon. Wala ba kayong balak maglagay ng branch sa Metro Manila? Kasi masarap yung ano nyo eh. Tinapay. Produkto nyo. Very soon, sir. Pero kasi, yun nga po, naka-concentrate po kami sa Ilocos ngayon. And sa totoo lang, sir, may mga tao pa din pong mga Ilocano na hindi nila alam yung product namin. So, gusto namin establish. Sayang naman kasi yung participation nyo sa trade fair. Opo. Na ang target naman ng trade fair is buong Pilipinas and in fact the whole world. Yes po. Kung wala kayong planong mag-expand, sayang naman yung participation nyo dyan. Of course, sisikat yung Bantay, but yung mga nakatikim, hindi makakabili after the fair. So, you have to rethink your position na
Meron kayo sa Ilocos Sur, meron kayo sa Metro Manila. Later on probably, mag-branch kayo ng marami dito sa Metro Manila. And, ayun po sir, since Manila-based naman po ako sir sa ngayon, na nag-take po ako ng pre-orders lang. Ayun na nga, pre-orders. Opo. Pagka nagkakaroon ka na ng base dito, na followers, paano yan? Ganun pa rin ang Antayin yung sistema supply. nyo. Kung magtatayo kayo ng branch dito, may bibenta rin nyo at 100 pesos. Nasa plans na rin po talaga sir yung magma-Manila sir na branch, pero sa akin parang out Plans of ng the parents mo, box. ikaw Yes, sir. wala kang plan kasi lilipad ka eh. Ano yun nga sir, parang yun na po yung plan ko if magka-stable job din po ako ng maayos Aba. in the airlines. Isipin mo yan, pag sumikat dito sa Metro Manila, yan. Dadagsin Baka niya. bibili ka na ng airline. Ayun. Instead na magpipiloto ka. Magmamayari ka na. Di ba? Yes po. Ayan. So, yung ating pong crinkles, nasa naman? Ay, ito po ma'am. Kung medyo gusto niyo po medyo matamis po. Ito po yung crinkles namin. Ito naman pang mga kids. Yes po. Ang kids. Medyo chewy po siya. Try niyo po. Buksan ko po. Pakita natin. Parang mabigat-bigat, so malaman yung kanyang crinkles. Ang dami nilang produkto actually na Yes. magiging popular dito sa Metro Manila. Yung lasa ko, Di ba? masarap. At saka yung lasa, like yung hopya nila, ang sarap eh. Kababayan nila, sakto ang ano. Hindi masyadong matamis. Lambot. O yan, yung crinkles. So, pambata nga talaga yan. Oo. Hindi yan. Parang brownies yan ah. Parang yung itsura niya po kung, pero yung medyo chewy po siya sa loob din Ang talaga. bigat, ang galing. Try niyo ma'am ulit. Yung crinkles po kasi na nakasanayan ay pabilog. Ito naman ay parang Sige, square. huwag na muna ako tumikim dyan. Sobrang tamis na yan. Ayan, chocolate ang kapal. Sige nga, tikman mo. Oh, And then describe the taste. ay, sorry. Pang bagets talaga, pang mga bata. Ang sarap. Ito yung mga inaalok sa tray ng elementary kami. Oh? Yes, kung ito yung inaalok. Pero masarap. Sobrang sarap. Hindi ako makagaling. Mga chocolate yan eh. JCCJ. Dito. Ang dami ko nang natikman. So, yung ibang produkto, hindi ka nakapagdala rito. Yes po sir, pero Para pwede po marami papadala ko po agad after kasi diretso na po ako dito. Didiretso ka na sa Sa trade mega fair. trade. So, You're tandaan mo, promoting. you're participating in a trade fair because you want your company to become popular. Yes po sir. Pag nakilala na yan, ang problema, saan sila bibili? Sinasabi mo, nagre-resell ako rito sa Metro Manila. But, siyempre, binapatungan mo na ng 50 pesos kasi pag sa Ilocos yun, 100 pesos lang. Dito, 150. Diba? So, it would be best for you to come to put up a branch in Manila and then bake it here para naman yung presyo rin ay baka mas mura pa kaysa Ilocos Sur. Yes po. Kasi dito yung source ng mga flour. Ano bang raw materials yan? Flour, sugar. Sana yung master chef may tinuturuan na. Masters. Oh, Meron po ba? May, sa ngayon ma'am, mga senior bakers, pero yung mga, wala pa po kami mga tinuturuan ng mga baker talaga na bago. Dapat ayun. Ilan po ba yung natin nagbe-bake sa atin? Meron po kaming dalawa na baker na senior na po. Yan. Kung magmamanila yung isa, mahihirapan ba? Mukhang kaya naman ma'am. So, ayan, dapat meron ding mga kahalili, mga katuwang. Mga ilang taon na po ba yung ating mga bakers? Yung master baker namin ma'am, parang late 30s na rin po siya. Oh. Ilang taon na po siya sa inyo? Since 2010 ma'am. 2010. 14 years. 14 years na rin ma'am. May katagalan na rin, ano? Yes po. Yun ang loyal sa trabaho. Ayan. So, bukod po dito, ano-ano pa po para alam nila yung mga pwede nilang orderin? Sa trade fair po, sir, is, ma'am, meron po kaming yung hopia baboy, muffins, yung panderegla, yung kalihim po, then tong crinkles and ube hopia. Yun po yung meron sa amin ngayon. Diyan sa trade fair. Then, ini-invite ko na rin po yung lahat po ng mga magtutour po sa Ilocos Sur.
along the highway lang po kami before makapasok ng vegan. Pwede nyo po kami i-visit yung bakery namin. Ayan, dapat talaga pumunta na lang Opo. kayo. Mas maraming tinapay doon. Mas maraming choices din Mas po. maraming choices. May mga tingi-tingi din po kami mga tinapay doon, ma'am. Bakit sabi niyo, sir, hindi pa siya ganun kakalala sa Ilocos, sir? Doon kayo nakabase. Kasi sir, kasi po ma'am, may mga iba po na hirap pa din po sa transpo nila. Like, comfortable lang po sila. Doon lang po sila sa vicinity ng area nila, ma'am. Wala po kayong ino-offer na like kape with... Sa sinasabi ko pong expansion po namin ng business namin, ma'am, may mag-offer na rin po kami ng coffee. Doon pa rin, sa Ilocos? Sa Ilocos po. Sa Ilocos. Yes po. Ayan. Andyan o, naka-flash po sa ating screen. Kung nanonood po tayo sa YouTube Live, yung mga tinapay na ino-offer nila sa Ilocos Sur. Yung iba po, ma'am, yes po. Yan po yung pizza bun made to order po yan. Pero yung mga mga online accounts po natin, saan nila makikita yung mga menus? Follow nyo po yung Facebook page namin and Instagram page, Bantay Bread. Yun, ayan po, sa screen, Bantay Bread. Sa Facebook lang po? Facebook and Instagram, ma'am. Sa Instagram din, Bantay Bread. Yes po, ma'am. Ayan, napaka-appealing naman, no? Nakakagutom. Cover photo pa lang, andun na yung mga breads. Mayroon po kayong mga toasted siopa, wala pang ganun? Toasted siopa, ma'am, wala po. Pero ayan, ang dami. Ensaymada po ba yung nasa? Yes, ma'am. Yung big size po meron. Meron din po kami yung pang-isahan lang din, ma'am. And cinnamon, ma'am, meron din po. Banana bread, Spanish bread. Yun po yung pandekoko, meron din po. Magkano po sa pandekoko? Pag sa tingiti, ma'am, 7 pesos po siya per piece. Ay, hindi po nakapake. Hindi po, ma'am. Kasi mabilis po siyang tumigas. Kaya pag sa mga walk-in customers po siya na ino-offer. Kaya para bagong luto pa din siya. Opo. So, mabilis tumigas. Yes po. So, hindi siya pang Manila talaga. Hindi po, ma'am. So, yun, kailangan nyo na talaga ng pwesto sa Manila para mabigay nyo na lahat. Yes po. Totoo. Sayang naman yung participation nila sa food fair. Dito makikilala ka talaga dahil masarap naman yung ating mga produkto. Pagkatapos pag naghahanap sila, Mabilis. dapat kung mayroon ka rito, mabilis. Diba? Yes po, sir. Anyway, ang dami ng mga comments eh. Yes. Ang mga... Wait lang daw. Ayan. Ayusin pa po ni Andres Bonifacio Jr. Pero ayan, yung sa Bantay Bread po ba, since kayo yung kukontakin, kasi dito ka naman naka-base sa Manila, may contact number po ba na pwedeng iwan sa kanila para sa mga pasabay? Nasa Facebook page na rin po, ma'am. Yung mga details namin. May auto-message na po siya ng numbers namin doon. Ayan. Yes. Tapos ang hahanapin nila ay? Ako naman po yung makakita din naman. So, ako po. Ayan, Sir Carlos. Ang yung lingkod, John Villarreal. John. Yes po. Nickname ko po is John, ma'am. Okay. Ayan. Okay na. Ready na ang mga comments. Pabasa na natin kay Andres Bonifacio Jr. Ayan! Hindi talaga paaawat ng Pro Pinoy. More than 1,300 viewers tayo ngayon this Friday morning. Good morning, Kong Busyan, Binibining Joanna, galing kay Erlinda Batchiler, Liberata Martin Bautista, Remedios Malinaw, Nessie Sagario, Julio Luna, Monet Ortiz, Analisa Paulino, Luan Chari Macabani, Antonio Hill, Hector Campos, Richard Ban, Gordon Velasco. Ayan, Judith Kamangyan Bautista. Ang sabi niya, ang sarap po naman yan, lalo na kung sasabayan ng kape. Ayan, buti nakabalik agad sila rin. Joby Jane Hernandez, I'm back. Anong nangyayari kay Meta? Pagsikat, ayaw panood. Daming natututunan sa Pro Pinoy. Abad de los Reyes, ang sarap naman ng kainan sa studio. Dinig na dinig ang nguya. Walang kapuyat-puyat kapag magre-repack ka na lang para-paraan lang diskarte sa buhay. Ayan, Ulysses Bautista, makapunta sa National Food Fair, ang daming pwedeng bilhin. Sandra Kamanyang, pilotong panadero, ang yummy. Siya ba ang magbaba? Oh, hindi! Hindi siya ang pinagbebenta.
yung hopya. Siya ba ang magbabantay sa store? Liberata Martin Bautista, buti nakabalik sa area ang Pro Pinoy. Kulang ang umaga pag walang Pro Pinoy. Paborito dun po ng mga anak ko ang crinkles. Ay, pwede kayong mag-reseller dito, ha? Paano mag-reseller, sir? May reseller po ba tayo? Sa reseller's price po, meron po kaming minimum po na kailangan nilang i-meet na price. Pero halo-halong breads naman na po yun. Magkano po? Around 5,000 po. Then 5,000. sa shipping fee, sila din po yung Sasagot. ng shipping fee. Ayan ang kailangan nyo i-meet, hindi si Sir, ha? Nanay Libay. Jane Pulgar, hello po. Simula po nang nanood ako dito sa Pro Pinoy, marami po ako natutunan, lalong-lalo na sa pagnenegosyo. Nagsimula muna sila sa maliit na negosyo hanggang sa naiangat po nila. Ayan, Irene Cervantes, daming produkto, sarap naman pumunta. Pwede rin ipasalubong kung galing ka ng Ilocos. Senyor Vic De Leon Lima, tirhan nyo ako ng kababayan. Ayan, may paalala sa'yo, Ayaw mo ng Joanna. regla. Senyor Vic Lima. Hello, Senyor Vic. Meron ding regla na tinapay. Ayaw mo ba nun? Ayaw ba ng panderegla? Ayan, Sir Kong and Binibining Joanna, back to Studio 2. Ayan, 1.3 nga. 1.3K viewers. Views, oh. Ay. Bakit naman kanina, talagang, Buwi, bigay tayo. ano ba yung sinasabi? Cyber security. Ano ba yun? Wala naman terorista rito. Porque nakapula ng jacket si Joanna eh. Nakared ka din kung Saka nandawin. ako naka-red eh. Red tagging na kagad. Cybercrime. Oo, medyo kinabahan kami doon. Pero ayan, maraming salamat Pro P Netizens sa pagtangkilik pa rin ng programa. Ayan. Wala ba si Atty. Lubia? Nariyan kong nakita ko sumilip na. Sumilip na. Atty. Lubia, may nanalo ba o wala? Kung wala, sabihin mo na. 27th. Wala raw. Di ikaw magsabi. Oo. Ayan, bigyan natin ng ano. Kasi namimiss na ng ating mga viewers yung boses mo na talagang Pang-energized. panglindol. Ayan, bigyan natin ng pagkakataon si Atty. Love para sabihin kung bakit walang nanalo. Atty. Love, take it away. Ayan! Hello! Good morning! Tumawid ka muna, ako muna. Naririnig ko boses mo kanina pa. Sige, kung may nanalo ba daw, Andres? Nako, inaabangan ko na yan. Mahigit 1 buwan na itong walang nananalo itong pang 27th na to. Masyadong mailap. Kaya nga, matitigas pa rin yung mga ulo ng tao ng viewers natin. Same sa'yo. Bakit? Kasi nanonood na nga kayo, i-share nyo pa rin. Tapos mag-comment tayo. Something like about the guest natin, about the product, para naman mapili kayo na panimulang pang negosyo. Yes! So, anong gagawin natin? Kasi wala tayong napili ngayon. Hulaan mo ang kapital ko na lang. Ulaan mo? Pwede. Teka, hindi ba nagbi-build up yan? Kung walang nanalo ngayon, sa susunod, 10,000 na? Ay! Pag walang nanalo Yan na, Sir Kong! Sasali na ako dyan. 15,000 na? Sabihin ko buong barangay Pagkatapos, ko. pag wala pa rin nanalo, maging 20 mil na? Wow! Depende sa'yo, boss. It's your Nasa call. inyo, Sir, yan. Pero parang hindi matututo kung. Kasi kaya Yeah. naman kung walang nananalo kasi hindi nag-share. Matututo yan pag dumoble. Pag nag-20,000. Baka maano yan. Anyway, Pag-isipan okay. natin yan, Kong. Oh, yes, sir. Pag-isipan natin yan kung ano yung magiging dynamics natin tsaka criteria when it comes sa panimulang negosyo Okay, natin. sa mga viewers at viewers at saka listeners, tandaan nyo, aside from the comment, mag-share. Yes. Tapos mag-hashtag. Pag hindi kompleto, kulang yung requirement. Kaya, ilang linggo na, walang nanalo. 1 month na. Mahigit na. Oo. I think... Nagkasakit na ako. Oo, Uwi lahat na. tayo. Nakauwi. Nag-birthday Nag-birthday na kayo. Wala pa rin Nandito na naman 27. tayo. Wala pa rin. Ayan, so mga Pro P netizens, napakadali lang po ng mga kailangan gawin. Ano-ano ba yung mga dapat gawin ulit, Joanna? Ayan, meron po tayong hashtag everyday, di ba? Ito nga, hashtag Pro Pinoy Bantay Bread. So, gagamitin niyo yung hashtag na yon, magko-comment kayo ng makabulang komento ng napanood natin sa episode today. Gagamitin natin yung hashtag kasama yung hashtag Pro Pinoy Bantay Bread. Magla-like tayo ng programa, ilalike natin yung page. It's either Pro Pinoy page, Facebook page, or yung ating DZME 1530 Facebook page.
At ayan, tumutok sa Pro Pinoy live streaming natin at i-share, mag-tag ng 5 Facebook friends. Ayan. So, At wala na namang nanalo. Wala. Sayang ang savings eh. Pamimigay naman talaga yun eh. Opo, nagbibigay naman talaga sa mga Pero alam deserving. mo, siguro dapat subaybayan din natin yung mga nanalo kung talagang nagninegosyo sila o hindi. Kasi walang kabuluhan tong programa na ito kung hindi nila gagamitin yan sa negosyo. Yes. Diba? So, Tama. subaybayan natin, Andres. Yes, sir. Ito naman ay idea mo. Kaya ibabalik ko sa ulo mo ito pag hindi natin nasubaybayan. Ayan, sir. Every Tuesday, meron po tayong bantay panimulang kabuhayan, sir. Ayan. On the spot ko naisip yun. Bumabalik po, binabalikan po natin, sir. Okay, sige. Tinatawagan natin. Sige. Para nang sa ganun ay hindi mapipigil tong programang ito. Yes, sir. Napakagandang programa ito. Ang ganda ng layunin natin. Advocacy yan. Para magiging... Yung iba nga, nagsimula sa walang puhunan eh. Kagaya kahapon, yung farm. Yes. Sa Yes. Dalaverges. Hindi Oo. naglagay ng pogo, kaya walang puhunan. Itlog lang ng pogo. Nagtanim lang ng gabi. Ngayon, hektarya ng gabi yung menos. Pero Nasa, ang laki na ng kinikita. nasa So, National what we're Trade trying to Fair say, na. Sa 5,000 na puhunan, kung talagang gagamitin sa tama, ay pwede kayong maging milyonaryo niyan. Yan. Yes, sir. At sinisimulan na rin nating i-video. Hindi lang siya tatawagan. Pinupuntahan na rin natin sa mga bahay-bahay yung mga nanalo ng 5,000 and then tinitignan natin yung kabuhayan nila. Like Sige. for example, yung kay Reselyn Benavides ng peanut butter. Ayan, malaki na Sir Kong. Kaya malaki ang pasasalamat niya sa inyo. Okay. Ayan. Yes. Go talaga natin yung mga tinatawagan natin, di ba? Yung Yes. napipili na sana makasali na din sila sa mga National Food Fair. Nakakatawa. Pwede, di ba? Oo. Kasi Di ba? kagabi pumunta ako sa National Food Fair. Ay, ba't wala kang video? Hindi ka nagpasa. Kanya-kanyang lakad. Lang tayo. Ang dami kong nadala, isang plastic. Ay, Kong, ah! Kaya pumunta na kayo sa National Food Fair. Matutuwa kayo doon. Ang mura ng mga benta at matutulungan nyo pa yung mga MSMEs Ay, natin. wow! Ay, si Sir Kong, marunong na mag-spill to, ah. Kasi advocacy yan naman talaga natin yan. Yes. Di ba? Makatulong tayo sa mga kababayan natin na may ginagawa ng mga produktong Pinoy, makakatulong tayo sa ekonomiya ng bayan. Ayan. Tama yan siya. Backbone of the economy. At dahil wala tayong 5K panimulang kabuhayan na nanalo ngayon, tayo ay pupunta sa Hulaan Mo! Ang kapital ko, ang ating lucky caller ay manggagaling from Quezon City, Jobe Jane Hernandez! Magkano na ba? 2,000 pesos, Sir Kong! Ayun! Ayun. Nako, Kuya Louie! Natakot sa boses ni Andres. Ang lakas kasi huwag kang sumigaw. Hello, Jobe! Every day nagko-comment si Ayan. Joby. O yan, nababasa ko yung mga comment ni Joby. Kanina, maganda yung comment niya. Na-late ka daw. Can you read it again? Doon sa taas. Yung comment niya? Ayan. Joby Jane Hernandez. Ang comment niya ay... Hindi. Hindi, Ako na Jane lang magbasa. Ay, di marunong magbasa. Hindi, ako na lang. Ayan, Ayan. I'm back. Anong nangyari kay Meta? Pag sikat, ayaw panood. Daming natututunan sa Propina. Actually, marami pa siyang comment. Ito. Hindi, sa Ayan. comment niya yan, ni Joby Hernandez, panalo na yon. Sabi niya, #ProPinoy Bantay Bread. Basta pagdating po talaga sa negosyo, kailangan talaga tiyaga, sipag at sakripisyo para mapalago ng maayos. Ayun yung kanyang Ayan. comment. Okay. Jane. In a while lang daw. Joby Jane, tumawag ka na. Kasi panalo ka na. Kahit hindi ka humula, makatawag ka lang. Pero mamaya tatanungin natin kung magkano yung naging panimulang kapital nila Sir Carlos. Ayan na. Eto na. Ayan na si Okay, Joby Jane! Magandang umaga! Okay, pagkakataon mo na para magkaroon ka ng 2,000 pesos para sa iyong gagamitin mamaya
National Food Fair. Okay, hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit nila Sir Carlos sa pagsisimula ng Bantay Bread. Nasa 80K? 80,000 pesos! Joanna, itanong mo na. Kumain ako. Huli ka! Huli ka! Sir John, magkano po naging kapital? Around, since yung mga kagamitan po namin, yung mga machines po namin, second hand po namin nabili at that time, 2010, siguro mga 300 to 500K. Pero, Joby Jane, natalo ka nga. Ngayong sa hulaan, hindi tama yung hula mo. Pero napakaganda ng comment mo. Kaya mananalo ka ng 2,000 ngayon. Napaka-Jen! Magko-comment! Simula bukas! Simula sa lusa, magko-comment na rin ako! Disqualified ka. Hindi, maganda yung comment niya. Kini-question niya si Meta, bakit nawala kami? Correct! Actually, Sir Kong, ang daming nagalit kay Meta. Joby Jane, meron kang premyo na 2,000. Pero hindi magbabago yung hulaan, 2,000 pa rin. Yes, okay. Kaya sa Lunes, 2,200 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo. Ang kapital ko is a Friday morning. Sugod na sa DTI National Food Fair. Back to the Congratulations, Joby Jane. Panalo ka ng 2,000. Andyan pa ba si Joby? Wala na, siyempre panalo na. Yan. Joby. Anong masasabi mo, Joby Jane? Maraming salamat po. Kahit po si Mita, nagalit po sa amin. Hindi ko marinig. Anong sabi? Hello po. 4 days na po nagalit si Meta. Thank you po. Sobrang maraming salamat po. Malaking tulong na po ito para sa akin. Maraming nare-restrict daw kong na-account. Pati Love Diary, Sir Kong, kagabi. Pag nagsishare na ano sila? Ata, oo. Bakit ayaw nilang i-share? Ayaw daw po ni Meta na maraming shares. Sobra ka namang Meta. Freedom of expression yan. Sobra ka naman, Meta. Kakasuhan ka namin. May cybersecurity daw ko. Ano cybersecurity pinagsasabihin nyo? Prove it! Yung, prove it. Ayan, sir. Ayan, maraming salamat, Joby. Congrats. Ayan. Wala na sa linya. Maraming salamat, Joby. At least mamaya, pag pupunta ka sa trade fair, may 2,000 may 2,000 ka. Yes. Ayan. Daan ka sa mga Pro-P idols natin na nag-guest na natin sa programa. Okay, so parting words. You invite our viewers and listeners na pumunta sa Bantay. Bread. Tapos pag pumunta ng Bantay, dapat libre ang pamasahe, di ba? Para mag-shopping lang. But anyway, invite them and then... sa trade fair din. And then give a few words of encouragement. Give a few words of inspirational message mo sa ating mga viewers and listeners. Hi viewers, ini-invite ko kayo lahat para sa National Food Fair ng DTI dito sa Mega Trade Hall, 5th floor. Then, hanapin nyo lang yung booth namin, Bantay Bread, booth 159. Makikita nyo lahat ng mga... May free taste din po kami doon, so huwag po kayo mahiyang kumuha ng mga tinapay namin doon. And then, sa mga nagbabalak po na mag-business po, like, para sa family ko po, inaalay lang po lahat namin kay Lord kung ano yung bibigyan niya sa amin, kung deserve namin yung mga blessings, ibibigay naman niya po lahat. Pag hindi, pwede naman po natin paghirapan po lahat ng mga gusto natin makamit sa buhay. And if hindi po natin nakukuha, ibig sabihin, it's God's protection para sa mga hindi natin nakukuha. And then if God's blessing naman, pag nabibigay naman niya po lahat ng mga gusto natin sa buhay. Yun lang po. Lahat po kay Lord, thy will be done. Okay. Family business. Talagang religious ang mga taga-Ilocos Sur. Kami taga-Ilocos Sur, mga religious. Ayan, mga babatiin po. Yung mga trabahante natin, yung baker nyo, Master. na nagsimula talaga nitong mga produkto na ito. Yung parents mo. Yes po. Shout out po sa mga tauhan namin sa bakery po namin.
boys, thank you lahat sa inyo dyan and sa Master Baker namin. And binabati ko po yung parents ko, mommy, daddy, hello, nakikinig sila ngayon. And then yung mga kapatid ko rin po, yung kambal ko, yung sisters ko, and brother ko na isa din po. And sa girlfriend ko na nakikinig din ngayon. Hi Val, love you. Yun. Sweet. Hinuli talaga eh. Batiin mo naman yung ating mga kababayan in Ilocano. Ilocan. In Ilocano, in Ilocano, sir, ito po. Pareho ata tayo, hindi ako marunong mag-Ilocano eh. Hindi ko po siya na-formate sa utak ko ngayon in Ilocano, sir. Yung quotes nyo na lang. Yun po, naway sorry po. Tapo pala yun. Alam mo, ako half Ilocano, hindi marunong mag-Ilocano. Palagay ko, hindi rin marunong mag-Ilocano. Hindi daw po mabuo eh. Hindi po yung masasabi ko lang po sa mga Ilocano ngayon. Good morning. Good morning. Magandang umaga. Oo, Tagalog yun eh. Naimbag nga aldaw kanya yung amin mga mom and sir. Ayan. Yun. Oy, ang sabi ni Big Lima, yung kabayan daw. Opo. Oh, mag-iisa yun, si Nolin de Castro. Kabayan. Hindi natin pwedeng ubusin yun. Kababayan. Ayan. Maraming salamat, sir. Thank you, ma'am. Joanna. Ayan. Naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Bantay Bread nila Sir John Villarreal. Next week, tuloy-tuloy tayo sa pagtuklas, pagpapakilala at pagtulong sa mga nagagalingang produkto at serbisyong Pinoy. Kung saan ang masayang kwentuhan, dala ay aral at mga inspirasyon sa pagkakakitaan at pagpapalakas sa ekonomiya ng sambayanan. Ako pong muli, si Joanna Luna, ang iyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe weekend, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Butz Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagninegosyo. Lagi din nyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay Pro-Pinoy! Pinoy, ito na ang ating panahon.